masasabi na sobrang blessing po na dumating sa amin si Doc Jerome. At dahil po sa kanya, parang na-push po yung mga kabataan po sa Pangulo, sa church namin, na magbasa ng Bible, magkawang gawa, yung hindi maramat sa kapwa. Siya rin po yung nagbigay sa amin ng inspirasyon para po mahalin lalo yung mga magulang namin. Nakita po namin kay Doc Jerome kung paano po siya magmahal ng mga magulang niya. Mas inuuna niya po yung pagtulong sa mga magulang niya kaysa dun po sa sarili niya. Parang sa amin po, nakikita po namin na pwede na siyang mag-asawa. Parang naghihintay na po kami magkaroon siya ng anak, ng asawa, maging maligaya na siya. Pero hindi niya po yun, parang hindi niya po yun priority. Mas priority niya po sa buhay yung number one is yung parents niya, sila nanay at tatay. Pangalawa po yung pagiging misyonaryo. Sobrang dami niya pong natulungan. Hindi po libo-libo. Hindi lang po libo-libo yung mga naabutan ng kanyang tulong. At isa na po kami doon. Ang pinaka-special po na natanggap namin kay Doc Jerome Santos is lahat po ng kabataan ng Pangulo, binigyan niya po kami ng Bible. Alam po natin extent, sobrang malaki po halaga ang Bible para po bigyan kami bawat isa. Tapos pinupush niya po kami na magbasa ng Bible. Parang sa amin po, nag-aaral na po kami sa school, nag-aaral pa kami ng Bible. Parang every week may exam po kami. Book ng Matthew. Kailangan yun, sa Saturday may exam po kami. At sobrang ina-appreciate niya po kung sino yung mga nagtatak sa Bible exam. Sobrang generous niya po mag-appreciate na kung ano man yung nagawa mo. Hindi man po sa material, pero sobrang po siyang proud sa'yo. Talagang ma-feel niyo po na sobrang proud po siya para sa inyo. Pero po sobrang liit yung nagawa niya para sa ibang tao or para sa kanya. Para po sobrang nag-thank you po siya dahil nag-share po tayo. Para po sa akin, parang tinitrain niya pa lang po ako mag-lead sa medical mission. So parang ako po hindi ko pa po kaya na mag-isa. Parang kahit po head na ako ng health department namin sa church, parang sa kanya pa rin po tumatakbo sa pagtatanong ng paggawa ng letter, kung kanino po ako lalapit, kung saan po ba ako bibili ng gamot, kung saan po ba mas murang bumili ng materials. Sa kanya lang po, parang alam niya po kung saan lahat dahil ganun po siya ka-organize. Alam niya po lahat kung saan kapupunta ako, saan hingi ng tulong. At sobrang thankful po ako dahil marami po akong nakilalang malalaking, matataas na tao, may mga ranggo sa buhay. Dahil po sa kanya, naging malapit po kami dun sa mga tao yun. At sana po sa mga kaibigan po at pamilya ni Doc Jerome, sana po pagpatuloy po natin yung mga nasimulan ni Doc Jerome. Kasi sobrang
kung ako man po yung mabless noong pagtulong niya, sobrang sana po, parang kahit isang beses lang po ako matulungan ng isang tao, parang kung buong puso mong gagawin sa isang tao yung pagtulong, gaya ng ginagawa niya. Kahit isang beses niya lang ako ay makita, talagang, parang talagang mamahalin kayo ng isang tao. So parang po sa akin, sana po, hindi lang po maging good example si Doc Jerome para sa atin. Sana kahit po sa sarili nating paraan, makatulong po tayo sa ibang tao. At pinapromise po ng Alten Tribe Pangulo na lahat po ng nasimulan ni Doc Jerome Santos is nagpapatuloy po namin. Sana po, mga doctors na nagdali sa yung support na po sana sa amin, yung pa rin. Kasi malaking pong kawalan para sa amin si Doc Jerome. Thank you po. Nanay, tatay, isa po ang Advent Tribe na magmamahal sa inyo at aalalay. Po, yun pong nagsalita na yun ay yun po ang leader ng health namin sa aming church. Sa hindi po nakakaalam, ay bata lang konting na yun pero isa ho siyang nurse. Kaya kanina habang pinapakinggan ko yung mga kasamahan ni Doc na nagsasabi na ipagpatuloy yung sinimula ni Doc, ay tinandaan ko po lahat yun. At yun po ay pag meron kaming mga medical mission na gagawin sa aming church o sa aming distrito ay tatawagan ko po kayo. At malaking bagay nga po si Doc sa amin sapagkat hindi lang sa kanyang mga medical mission na ginagawa, meron din silang ginagawang anti-rabies. Kaya ako'y nagtataka na biglang bumay yung aming mga kabataan, baka ito pa ako ang unang injection na ng anti-rabies. Kaya medyo bumaito yung aming mga kabataan. Ano po? At doon po sa mga gawain na ginagawa ni Doc na medical mission, katulad po nung pumunta kami doon sa Puray, ay pamilya ko ho yung kasama at ang sabi ho ay lugar ng mga dumagat. Kaya nung sabihin niya na magparto kami doon, yung 300 sinelas para doon sa Puray, kasama din ako kami doon. At nung pagkatapos namin doon, sinabi niya na sa susunod, sabi niya, kuya, ay nag-aaya sila Dr. Escasa doon sa Baler. At marami din daw mga dumagat doon. At sabi ko sa kanya, pupunta tayo doon, sapagkat doon ang lugar namin, dahil nung nakarating kami sa Digisin, ay nakita niya talagang maganda yung lugar doon sa Baler. Kung dumagat ang pupuntahan natin, ito ang usapan natin. Kailangan lahat ng mga medical team na pupunta doon, lahat ng mga sasama doon ay nakabahag. Kasi mga dumagat yung mga pupuntahan natin. So, payag naman siya. Sabi niya, sige, sabi niya, basta sabi niya, mauna ka magsuot ng bahag. Hindi na, sabi ko gano'n sa kanya. Bilang, kung makita niyo doon sa program, ay dapat sana si Mrs. dahil sabi nga ay mentor. Alam mo yun ang nakakakilala kung bakit inilagay na mentor. Dapat na tawagin na mentor. Sapagkat sa totoo po ay maraming mga magagandang alaala na ipinamana. Ayaw ko sabihin na iniwan. Na ipinamana ni Doc sa amin. Sa pamilya ko, kung sinasabi niya na kami ay naging mentor niya, alam niyo ba na si Doc ay naging mentor din ng aking mga anak? Dahil sabihin natin na hindi ako naging perfectong magulang sa aking mga anak, malaking bagay po ang naiambag ni Doc sa amin. Naging mentor po siya at ng aking mga anak.
Kaya pagka si Doc, ang kasama nila ay kahit sabihin umaga na silang magsidali, panatago ako sapagkat alam ko na si Doc yung kanilang kasama. Kaya ang biroan namin sa bahay, dahil yun ang anak kong panganay na si Joy ay wala pa rin ang asawa, at saka si Pam na kasama niya, at saka si Doc na wala pa rin ang asawa, pagka Sabado ng gabi ay madalas ito silang lumalabas magkakasama. Kaya pagdating ko sa bahay, sasabihin ko sa asawa ko, saan na naman pumunta yung tatlong AB normal? Kasi pare-pareha sila mga single, kumbaga sa Bisaya, mga single. So, sabi ko ay, sabi ni Mrs. ay nandun kasama si Doc. Pag si Doc, panatago. Sa mga bagay na alaala na ibinigay ni Doc ay katulad nung sinabi ni Sister Sarah na yung Advent Drive, ito ho yung isang malaking alaala na iniwan ni Doc, pinamanan niya sa church, yung Advent Drive. Kaya nga nung sabihin nila na brain dead na si Doc, ang sabi ko ay kailangan, sabi ko kay Brother Joel, kung sa aking malugang, elder namin, ay pipili na tayo ng papalit kay Doc para mag-lead doon sa Advent Drive. Sapagkat ito yung isang malaking bagay na iniwan ni Doc sa amin na kailangan maipagpatuloy namin. Ang Advent Drive ay sa lahat ng mga gawain ay nandoon ito sila. Hindi lang sa pagbabasa ng Biblia, pati doon sa kapag may mga problema ay yun ang takbuhan si Doc. Kung hindi man sa amin ng mga leader ng iglesia ay si Doc. Kaya sabi ko ay ipagpapatuloy natin yung Advent Drive na ito. Kaya nga sabi nga nung apo ko na 4 na taon na bali apo rin ni Doc, ay ang sabi niya ay Lolo Doc, sabi niya dun sa kanta na I wanna be like you. Gusto niya ay maging katulad rin siya ni Doc. Kaya nga dito sa nandito, ayokong sabihin na si Doc ay hindi ko na makikita sapagkat ang aking plano noong sabi nila ay medyo nakaka-recover na si Doc ay palalagyan ko ulit ng isang aircon yung kwarto namin sa taas para kung gusto magpahinga ni Doc ay doon po namin siya. Alam niyo ba na noong last November ay nasunugan po kami ng bahay at talagang nawala lahat ng, kung sabihin natin, yung kabuhayan namin ay talagang wala dahil lupa talaga yung natira sa amin. So, doon sa ganong sitwasyon ay kailangan ang isang, sabi nga ay kailangan yung mga tulong na makakapagpagaan ng kalooban. Marami ang tumulong. Pero ang napansin ko, kauna-unahan si Doc na pumunta doon sa amin, doon sa nilipatan namin, at talagang gusto niya ay magkaroon ka ng peace of mind kahit na panandalian lang. Kakaiba yung kanyang dinala doon sa amin. Alam niyo ba kung ano ang dinala niya sa amin? Unan, kumot, at saka banig. Para maging panatag ka sa kabila nung nangyari sa iyo. Sa kabila nung nangyari sa amin. Talagang kaiba. Sabi nga ni Ma'am Lalene kanina ay sabi nung isa kanina nagsalita ay sino ang makakagawa ng mga ganun, yung mga kaiba yung mga kuhan nito kay. Maski si Ma'am Lalene ay sinasabi rin niya na talagang si Doc ay kaiba doon sa grupo nila sapagkat hindi lang si isang mag-aawit, hindi lang si isang doktor, kundi marunong din pala mag-sermon ito si Doc. At alam niyo ba ang mensahe ni Doc sa amin? Noong unang Sabado, Huwebes, dinala namin sila sa hospital, dinala siya ng aking asawa sa hospital, kasama ng aking anak at manugang, ay nung Sabado na yun siya sana ang speaker dun sa amin. Pero hindi na siya nakapagsalita sapagkat nandun ako sa hospital. Ang sabi ng aking manugang ay, ito yata, sabi niya, yung mensahe ni Doc sa atin. Yung ipanalangin siya at alalahanin natin siya sapagkat siya ay nasa panig ng karamdaman noong mapanahon na yun. Kaya nga, ayaw kong sabihin kay Doc na mawawala si Doc. Maaaring doon sa yung katawan niya ay hindi natin makita. Pero yung mga alaala na kanyang iniwan sa bawat isa sa atin, kaya-kaya natin sabihin kay Doc. Hindi lamang doon sa mga kabataan, hindi lamang doon sa mga miyembro ng ating iglesia na kinaaniban natin, kundi doon sa mga nakakakilala kay Doc na talagang
nandoon yung Espiritu. Bagamat kalabisan ang sabihin na talagang mahusay si Doc, ay uulitin ko sa inyo. Gusto ko pagdating ng isang mapalad na umaga, pagdating ng Panginoon, ay makikita natin si Doc. Hindi lamang si Doc, kundi bawat isa sa atin na nagmamahal sa Kanya. Gusto kong makita si Doc. At kung kailangan pa rin doon ang mentor para sa aking mga anak, si Doc pa rin yung pipiliin ko na maging mentor ng aking mga anak. At pagdating ng panahon na hinihintay natin yung pagdating ng isang mapalad na umaga, kita-kita tayo sa langit na bayan, ay pwede kaya natin sabihin yung sabi ng aming amo na, Doc, I wanna be like you. Yung iniwanan ni Doc na mga gawain na talagang para sa pagkikipagkapwa at kawang-gawa na sinasabi, narinig ko kanina, na ipagpapatuloy nila. At yun ay dadating ang araw, tatawagan ko sila isa-isa para para sumuporta sa aming gagawin na medical mission. Pwede kaya nating sabihin, habang hinihintay natin yung isang mapalad na umaga, Doc, I wanna be like you. Maraming salamat po. Ngayon natin pong isa sa mga kaibigan, matalik na kaibigan nito Hindi na pwedeng galawin. ay si Aida Buenafe. Ngayon, ang mensahe niya ay babasahin sa atin mga Lalinang Tanoso. At sunod yun, dalawa ito kay Amor Pakibo. Siya pa rin. Pagkatapos ng Lalin, ating pong request sa Eva Ignacio bilang pinsan sa kanyang mensahe. Magandang gabi po ulit sa inyo mga kapatid. Nauna pong i-prepare sa computer yung phone po na nagagamit kay Amor. Amor is one of his nieces po. At si Amor po ngayon ay anak ni Ma'am Hesmundo. Sa Hesmundo, si Amor saka ang kanyang kapatid ay nasa Thailand po ngayon. And she wrote this poem for Dr. Jerome. I came into this life. You held me in your arms. You kept me safe so no one could harm. You taught me values, lessons in life I would learn. You taught me to respect. I gave you love in return. You have always been in my life through thick and thin. And now, my lonely journey without you will begin. For you were my hero forever and a day. You will always remain that hero till I meet you again someday. I will embrace you in my arms and hold on tight. I will stand by your side and you will never leave my side. I miss you so much. The pain does not ease. I pray you are happy and find at peace. Thank you so much, Amor, for that very beautiful poem for your uncle. Ang sunod naman po is a message from Dr. Aida Buenafe. Dr. Aida Buenafe is now at Lesotho, South Africa. She is a medical missionary there. Sila po ay matalik na magkaibigan. At nung nasa bedside si Dr. Jerome, tinanong namin siya, nung nakakapagsalita pa si Doc Jerome, tinatanong namin siya kung sino ba ang gusto niyang makita. Aside sa nanay at sa tatay niya, garbled ang kanyang speech. Sabi ko sa kanya, sino ba ang gusto mong makita? Ang sabi niya, Miss South Africa. Yun po ang tawag namin kay Dr. Aida Buenafe. Sabi ko, gusto mo ba na marinig ang boses niya? Oo daw. So, gumawa po na kami ng paraan na maka-record ng voice si Dr. Buenafe, and he was able to listen to the voice record of Dr. Aida Buenafe.
Ito po ang kanyang mensahe kay Dr. Jerome. Jerome, that's how she called Dr. Jerome. Jerome, you're leaving us all behind. It is so painful that I will never see you again when I come back. Hindi na kita makakasama mag-medical mission ulit. In all that I do, I always think of you. Pag nagpapasta ko, pag nag-i-inject, at pag nagbubunot. Professionally, you helped me a lot. Thank you so much. At night, before I sleep, when I read the lesson, I remember you again. Alam ko kung buhay ka pa rin. You are well prepared to teach the lesson to your Advent Tribe members. You contributed greatly in their spiritual growth. I really admire and salute you for that. I know, malaking kawalan ka sa kanila. For the Advent Tribe members, please continue to be strong in faith. Jed would want to see you in heaven, so don't let his effort be wasted. Jerome, maluwag sa loob ko to see you go, cause I know you are well prepared and you died in the hands of God. You leave a good legacy to many, and you will always be remembered. Though masakit talaga, we understand God's plan for you and for all of us. May you rest peacefully in His loving arms. I will see you in the resurrection morning, sweetheart. I love you very much. Hindi po ako si Eva. Si Venus po ako. Nakiusap po sa akin ng aking kapatid ko po si Eva. Uuwi na po kasi siya sa Bulacan dahil maaga pa po babalik bukas para sa libing. Ako naman po ay mag-stay kasi sa huling gabi ay nakasama ko si Insan. Ganun po ang tawagan namin dalawa. Insan. Pero ako ay see to it na I call him Doc. But he calls me cousin or Insan. Kasi nandun po yung respeto ko sa kanyang profesyon na alam kong pinagsunugan na ng kilay. Kaya kahit sa Facebook kami mag-usap, kahit sa personal, I call him Doc. Yun ang aking senyales na kung magpinsan tayo pero nandun yung respeto ko sa'yo. We grew up together practically. Nakatira na naman sila sa lola ko. I was 6 years old nung kinuha ko ng lola ko para tumira sa bahay nila kasi pag-aaralin ako ng lola ko. So, doon pa rin sila nakatira, sila Tianita nga, sila Tiweli. Doon, kasama kong lumalaki si Jerome, si Doc, at saka si Joe, si Doktora. So, magkakalaro kami. Malayo ako sa aking mga kapatid. Siyang po kaming magkakapatid. Nalayo ako, feeling ko hindi ako wanted. Meron palang ganong pakiramdam. Na pag nalayo ka sa iyong mga kapatid, feeling mo hindi ka nila love or hindi ka love ng pamilya mo. Pero dahil nandun ako sa lola ko, kasama ko naman yung dalawa kong pinsan na makukulit, nakakalimutan ko na malayo ako sa mga kapatid ko. So, wala kaming ginawa ni Dr. Joy, ni Joy, kundi kulitin si Jerome. Ang laro namin, kasi bawal kaming lumabas, sipa. Alam niyo yung logo na hinihipan, yung papel, yung logong papel, hinihipan namin yun. So, madalas kulelat siya, kasi syempre mas matanda kami sa kanya, no? 54 na po ako, siya ay 49, so I'm 5 years older than he. Wow. Alright. So, magsisimba kami, lagi siyang kulelat, lagi namin siyang talo, tsaka lagi namin siyang pinagkakaisahan ni Joy. Madalas, kasi yung apartment ng lola namin ay tabing kalsada, may dudungawan ka, pag dumungaw ka doon sa bintana, ay nakaganyan ka, ang gagawin namin, huhubuan namin ng bridge si Doc.
galit na galit yan. Galit na galit talaga. Hahabulin niya kami dalawa ni Doktora, ni Joy. Pero hindi niya kami haabutan. Malit lang yung bahay. Paikot-ikot na kami. Hindi niya alam kung sino yung hahabutin niya sa aming dalawa. Kasi pareho kami tawanan ng tawanan. So, confined kami doon sa bahay, sa loob ng bahay. Minsan maglalaro kami ng piko doon sa labas ng apartment. Pero doon hanggang doon lang kami talaga. Ito yan eh. Hindi kami pwedeng lumayo. So, isikta si Tianita. Meron silang piano lessons, sinasamahan ko si Joy. So, lumaki Baka hindi ako. pa pwede, baka hindi pa pwede. For 4 years, nakatira ako sa kanila. So, habang lumalaki si Doc, kaming tatlo, nagkaroon kami ng bonding. Saan? Alin? Na hanggang ngayon, Today. hanggang sa aming pagtanda, dala-dala na. Live. Alam ko na pag ako yung humiling sa kanya, hindi niya ako tatanggihan. Merong isang pagkakataon na ayaw niya, may hinihiling ako sa kanya, hindi ko na mababanggitin. Ayaw niya, huwag na kasi sabi ko, Dok, sige na. Kasi ganito, nagbigay ako ng magandang dahilan. Sige na nga, kung hindi dahil sa'yo, hindi kita pagbibigyan. Hindi ko yan pagbibigyan. Pero dahil ikaw, sige na nga. Oo na. Sabi ko, I love you, Dok. Yung lagi yung sinasabi ko kapag nananalo ako sa request ko sa kanya. I love you, Dok. Nung na-hospital siya, dinalaw namin siya nung Sunday. Kami ni Eva. We were there. First time, syempre, bagong pagdating ko, hindi ko na-expect na ganun. Kasi sa mga magpipinsan, na-take it negatively. Kasi kayo naman ay hindi masisipag mag-Facebook. Si Doc ay napakasipag. Siya lang po ang member ng Ignacio Circle. Kasi po Ignacio kami, Reyes Ignacio kami. So siya, Reyes Santos. Siya lang po ang pinsan namin na member ng Ignacio Circle. So feeling po namin, isa siya sa mga kapatid namin. Kapatid namin siya talaga. Kasi lahat ng nangyayari sa pamilya, pati away-away namin mga magkakapatid, mga tampuhan, ay malalaman niya, and he would give each and every one of us advices na ipa-private message na kami. So nagkakaroon ng touching, nagkakaroon ng pagkakasunduan dahil sa kanya. So we appreciated that. Talagang nandun siya lagi sa gitna na pag nagsusumbong ka, hindi naman siya magsasabi ng kahit ano, makikinig lang siya. So, alam mo na wala siya, he is not taking sides. Makikinig lang siya. He was just there to listen. So anyway, nung na-hospital po siya, pinuntahan ko po siya sa Manila Sanitary, nagkita po kami doon ni Nerva. At doon nandun din po si Pastor. Ang unang reaction ko ay umiyak. Hindi ko kasi ina-expect. Akala ko, indispensable niya. Superman siya sa mata ko. Hindi ko napigilan ang umiyak. Hindi ko gusto yung makita. Sanay na sanay po ako sa mga pasyente. Marami po akong pasyente. Hindi po ako nurse, pero kasi sa pamilya po namin, pag may nagkakasakit, lalo na pag malungha, ako po yung Dito na parang Siguro late sinatawag na talaga. nagbabantay. Nakita ko po yung kanyang sitwasyon, hindi ko po nagustuhan. Hindi lahat. Pero hindi siya. Pero nung, kasi sabi nila sa akin, Hindi siya on on air Saturday, he was Late asleep. sila. Tulog po siya. So, nung gumalaw siya, Ha? mamadali ako, pinunasan ko yung mata ko, pinigil ko yung iyak ko, lumapit ako sa kanya. Kasi itong ating ora ko, makulit. Lumapit ka na, giling, sabi niya. So, lapit ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko kasi hahabol ko lang. Alin ang una dito? Ito. Pero, pinigil ko, huminga ko ng malalim sa Ito. ito. Gusto ka na? pinaka-latest. Malakas yung boses ko kasi pinipigilan ko yung damdamin ko. Sabi ko, kumusta ka? Ito ata. Pinagpapahinga ka kasi kulit mo. Tigas ang ulo mo ay magpahinga. Laboy ka ng laboy. Trabaho ka ng trabaho. Kaya yan, pinahiga ka para Maglalag. forced kang magpapahinga.
So siguro mga isang linggo, babangon ka, tapos sige, go ka na ulit. Pwede ka na ulit tumayo. At ipagpatuloy mo na yung mga nabinbin mong trabaho. So, all the while, nagpipigil ka ng damdamin mo. Tapos, nakatulog na naman siya. Gising, tulog, gising, tulog. Nung nagising siyang sumunod, lumapit ulit ako, sabi ko, I love you, Doc. Nakatitig lang siya sa akin. Hazy yung mata niya, nakatitig siya. He was forcing a smile. Sabi ko, pag sinasabi sa'yo ng isang tao na I love you, anong isasagot mo? Ha? Bakit sasagot ka? Bakit sasabihin mo, I love you too? Pagalit yung sabi ko sa kanya. Bigla siyang nagsalita. Sabi niya, I love you. Malakas din yung boses niya. Pinilit niya ako. Nagtatangwahan kami lahat sa kwarto. Masayang-masaya ako kasi sabi nila, before it's too late, say I love you. So, sabi ko sa kanya, mahal ko siya. Nung nalaman ko na, and before we left the hospital, inanong niya kami ng kapatid ko, kailan ka babalik? Try kaya natin. Nangako kami, nababalik kami, pero Try kaya, ay, pagbalik namin, kumatos na siya. Masakit mo kasi ha? Oo. sabi ko, lagi kong sinasabi, ang dami naming bonds. Ang dami naming sira, ulo. Ang dami-daming salbahe. Ang dami-daming gumagawa ng salbahingan sa mundong ibabaw. Pero we do not question God. We do not ask why. We do not question His purpose. We only take it. We only accept. Yun ang tinuro sa atin. Ito ba? Kaya, ako po, sampu ng aking Kasi pamilya. yata mabagal para. Nagpapasalamat. Internet kasi mabagal. Alam po namin, napakabait ng aming pinsan. Dadalawa lang silang magkapatid. Nagkaroon ako ng pagkakataon na lumaki na kasama nila. Pareho. Kaya, pakiramdam ko, privileged ako. Dahil naging bahagi ako ng buhay ni Doc. At proud ako sa naging buhay niya. Bilang pinsan niya, proud na proud po ako. Proud ako sa lahat ng narinig ko. Proud ako sa mga teammates na pinahagi niya sa amin yung mga parte ng buhay niya na hindi kami naging kasama. Sa mga hinil niyo sa amin, maraming salamat po. Lalo namin nakilala ang pinsan namin at lalo namin siya pinagmamalaki. At lalo po namin pinagpapasalamat sa Panginoon na nagkaroon kami ng pinsan na katulad niya. Na nagkaroon kami ng pagkakataon na siya ay ipinagkaloob sa amin. Blessed kami bilang pamilya dahil kasama siya sa mga Reyes. So in behalf of my tiyaning family, and the rest of the family, sa lahat po, dun po sa nagdala sa kanya sa ospital, maraming salamat po. Sa lahat po ng tumulong, sa lahat po ng nagmalasakit, sa lahat po ng nakikiramay hanggang sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng mga grupo niya, sa lahat po ng kanyang mga minahal, maraming salamat. Atin po pakinggan ng isang mensahe o mga alaala sa kanyang brother-in-law, Brother Robert Fernandez. Pagkatapos po yun, ang ating pong nanay po ni Dr. Jerome. Then, susunod natin po yung ang mensahe ng ating
Pastor Jose Sabat Shalom. Nakakapanood naman yata. May 1 viewer ako. O, ikaw. Kay Robert, wala po siya. Wala nga. Okay, bigyan natin si nanay sa kanyang malala, sa kanyang minamahal na anak, si Rob Jerome. Pagkatapos niyan, bago magsalit si Pastor, pakinggan na natin sa minsay sa awit ito ng kapitid. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagkakaroon ng isang napakabuting anak. Buhay isang anak na maalalahanin at ang naging ano niya sa amin ay Ano yung picture na nilagay mo? Silang dalawa. pinabayaan. Maraming salamat din Ha? at siya ay pinagpala ng Panginoon. Ang isang relasyon hindi ko malilimutan ay noong siya ay nasa maligayang karamdaman na inaalagaan ko pa. Wala pa siya sa ospital. Ang sabi niya sa akin, Dito? nanay, sabi niya, nanay, sabi niya sa akin, nahihirapan ako dahil sa pati kayo ay nadadaman sa akin. Sabi niya, ang sagot ko naman sa kanya, alam mo naman na kapul pa nung ipanganak ka, sabi ko, ay ikaw ay tayo lamang dalawa lagi nagkasama. At nung araw ko, masyadong sakit ni siguro. Halos linggo-linggo nasa ospital kami dahil mahina ang kanyang siguro. Ngayon, ang pangako sa akin nung doktora, palalakasin daw niya ang siguro ni Jerome. Kaya hanggang ngayon, malakas na yung siguro niya. At pero iba namang karamdaman ang tumapos sa kanya. Kaya ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. At ang Panginoon ay siyang gumagabay sa atin at hindi na tayo pababayaan. Jerome, napakabuti mong anak. Hindi mo ako nalilimutan kahit kailan. Sana nabuhay ka pa at hindi ganyan ang kalagayan mo. Proud ako sa iyo dahil ngayon ko nakita na napakaraing nagmamahal sa iyo. Madami kang mga inaralan ng mga bata na para maging katulad mo. Ang tanong ko lang sa ating Panginoon, bakit pa kaya siya napakadami namang mga walang kwentang mga walang kwentang bata, mga walang kwentang mga anak, bakit pa siya ang kukunin sa amin? Ganun pa nga, naisip ko na siguro, ito sa amin ng Panginoon na upang magkaroon kami ng maraming pagbabago sa buhay. Kaya ito ay sisikapin namin masundan ang kanyang mga pamamalakad sa buhay. Jerome, isang napakabuting anak at gusto ko sana na kung dumating ang Panginoon, makita kita nasa at mabuhay tayo ng may kasama doon sa langit na bayan. Salamat Jerome sa lahat ng mga tumagay sa akin. At ito ay babauli ko hanggang sa aking kamatayan. Ito lang po.
Very